Tulad ng ginagawa ng gobyerno ngayon para maibsan yung presyo ng produkto ng langis, ay ibababa po nila yung excise tax. Bibigyan ng kapangyarihan ang presidente sa pamamagitan ng batas na ipapasa ng Kongreso para nang sa ganun ay bumaba pa yung presyo. Pero sa pangkalahatan, itong pagbaba ng excise tax ay hindi po makakatulong ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas in the long run. Siguro pang short term ito, pero alam po ninyo, sabi ko, itong action ng gobyerno na ito, yung pagbaba ng excise tax, tabihin na natin ang katotohanan, this is more a political move than an economic relief. Kasi ang daming programa ng gobyerno ang maapektuhan, yung social concerns. Eh saan po kuha ng pondo ang pamahalaan kung ibababa mo yung excise tax? Tatamaan ang mas maraming Pilipino kaysa sa walang panggastos ang gobyerno. So, hindi rin po yan makakatulong sa totoo lang in the long run yung pagbaba ng excise tax. Ano bang masasabi po ninyo sa nangyayaring krisis ngayon dito sa Middle East, ang epekto po nito sa ating bansa? Kayo ho ba ay happy sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno para tugunan lahat po ng mga pangangailangan ng mga Pilipino dulot nga nitong, dahil nga nitong krisis na nararanasan natin ngayon? Yung nangyayaring digmaan po dyan sa Iran, yung labanan ng Iran at saka ng Amerika at Israel, na lumalawak itong kaguluhan na yan sa buong gitnang silangan, ay apektado po ang buong mundo dyan. At ang isa sa mga matinding matatamaan dyan ay ang mga maliliit na bansa na tulad po ng Pilipinas, dahil hindi naman po tayo oil-producing nation, kumbaga ay umaasa tayo sa mga inaangkat nating mga produkto ng langis galing sa ibang bansa. At alam naman natin na sa parting yan ng gitnang silangan, itong tinatawag nating Gulf of Oman at saka yung Persian Gulf at pinapagitnaan po yan ng Strait of Hormuz, mahigit 20% ng supply ng langis sa buong mundo ay dyan po dumadaan. Maliban lamang po sa mga kargamento pa na nanggagaling po dito sa Asia, patungo po sa gitnang silangan, papasok din sa Europa, dumadaan din po dyan sa Arabian Sea, from the Indian Ocean patungo sa Arabian Sea. So, tayo po ay talagang tatamaan po dito. At iyan ang malaking problema natin sa ngayon dahil nakita na natin yung nagtaasang presyo ng krudo, ng gasolina sa buong Pilipinas. At yung supply ay namimiligro kung meron pa ba tayong makukuha, kung meron pa tayong pambili, kung meron tayong pambili, saan tayo bibili. So talagang hindi lamang po mga nasa transport sector ang umaangal dito, kung hindi ordinaryong mamamayan ay talagang maapektuhan dahil ang laki po ng ginagastos nating fuel pagdating po sa supply ng kuryente dito sa Pilipinas. Hindi lamang po yan, pati mga magsasaka po natin tatamaan ng matindi dahil yung fertilizer, yung abono o pataba sa lupa ay nanggagaling doon primarily din po dyan sa supply ng langis, no? So, saan tayo kukuha ngayon ng murang mga fertilizer para sa ating magsasaka? Mamimiligro rin po yung ating food security. At pag alam natin yung food security is a national security matter, matindi ito. Baka mas matindi pa itong harapin nating problema o hinaharap nating problema kaysa sa yung experience natin ng COVID. Pag tumagal pa po yung digmaan po dyan, hindi ko alam po ano mangyayari sa buong mundo. Opo. Pero sa ngayon ba, ano bang mga programa, hakbang na ginagawa ng gobyerno ang inyong nakikita na tumutugon dito sa pangangailangan niya ng mga Pilipino? Well, unang-una dapat po nating tingnan yung kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers na naiipit po dyan sa gitnang silangan. Hindi lamang po dyan sa Israel o kaya sa Iran, pati na rin po yung mga karating bansa po dyan, Iraq, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia. O pati na rin po doon sa may parte ng Turkey, baka lumala pa po yung problema po na yan. So, ano ba talaga yung programa ng gobyerno o kaya yung kanilang inihanda para mailikas itong ating mga mamamayan? Hindi lamang din po yan, yung remittances pala ng overseas Filipino workers ay apektado po dahil napakalaki po
ng pera na nanggagaling po dyan sa Middle East na pinapadala ng ating mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pamilya naghihintay po rito ng ayuda. Pag wala pong maipadala po dyan, talaga pong babagsak din po yung ekonomiya natin. Alam naman po natin, almost $40 billion ang pinapadala ng mga overseas Filipino workers. Yan nga yung sumasalba sa ekonomiya natin kasi lagi tayong budget deficit, wala tayong mapagkunan ng panggastos ng gobyerno, pero dahil sa overseas Filipino workers, kaya tinawag po silang mga bagong bayani na tuloy-tuloy ang pagtulong nila sa ating ekonomiya dahil dyan po sa remittances. So, hindi ko alam kung ano yung mga hakbang ng gobyerno kung sakali man meron. Baka wala. Ang tingin ko, wala silang naging hakbang para mailikas itong mga overseas Filipino workers na hanggang ngayon naghihintay kung talaga bang meron bang maipapadalang eroplano ron, meron bang chartered flights, meron pa bang pambayad ang Pilipinas para sa mga chartered flights na ito. Sinong bansa ang magbibigay sa atin ng eroplano para mailikas itong ating mga kababayan? Wala po akong nakikita. At marami pa po akong mga opinion po dyan. Tulad ng ginagawa ng gobyerno ngayon para maibsan yung presyo ng produkto ng langis, ay ibababa po nila yung excise tax. Bibigyan ng kapangyarihan ang presidente sa pamamagitan ng batas na ipapasa ng Kongreso para nang sa ganun ay bumaba pa yung presyo. Pero sa pangkalahatan, itong pagbaba ng excise tax ay hindi po makakatulong ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas in the long run. Siguro pang short term ito, pero alam po ninyo, sabi ko, itong aksyon ng gobyerno na ito, yung pagbaba ng excise tax, tabihin na natin ang katotohanan, this is more a political move than an economic relief. Kasi ang daming programa ng gobyerno ang maapektuhan, yung social concerns. Saan po kuha ng pondo ang pamahalaan kung ibababa mo yung excise tax? Tatamaan ang mas maraming Pilipino kaysa sa walang panggastos ang gobyerno. So, hindi rin po yan makakatulong sa totoo lang, in the long run, yung pagbaba ng excise tax. Yung fuel subsidy. Yung fuel subsidy ay meron na bang talagang wala na bang supply at kailangang magbigay na ng subsidy sa ating mga tsuper? Okay rin po yun, pero hanggang kailan magbibigay ng fuel subsidy? Pang-isahan lang ba yung bigay na 5,000 sa mga tsuper at wala nang susunod? At kung susunod, gaano kadalas ito? Yan ang problema. Kasi itong pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin, ito'y issue ng supply and demand. Kung may supply tayo makukuha at may pambili tayo, ay bababa yung presyo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabing datos ng ating pamahalaan, ang Department of Energy, na meron daw po tayong mga nakaimbak pa na supply ng produkto ng langis, good for 50 days. Pero bakit nagtataasan ng ganong kataas itong mga presyo ng mga petrolyo? Baka nangangamba itong ating mga retailers na wala nang darating. So wala silang magagawa kung hindi magtaas na sila ng presyo. May mga kausap po ako na mga importer ng langis itong mga nakaraang araw. At sinasabi nila na nag-triple na yung presyong binabayaran nila ng supply ng langis. So kung meron silang dati na bibiling 3 million liters, ay ngayon hanggang 1 million liters na lamang yung kaya nilang bilhin base doon sa kanilang kapital. So talaga pong merong kakulangan ng supply. At iyan po ang pinapangambahan natin kasi yung ating supply ng kuryente sa buong Pilipinas, ang laki po ng ginagastos natin pagdating po dyan sa langis na ginagamit natin para magkaroon tayo ng supply ng kuryente. At pag nawalan tayo ng supply ng kuryente, ano mangyayari? Brownout dito, blackout doon. Apektado po yung mga pabrika dito sa ating bansa. Opo. So, malinaw, Attorney, may nakikita ho ba kayong plano ang gobyerno natin ngayon kung sakali mang lumala pa itong sitwasyon natin, lalo na itong gulo dyan sa Middle East? Wala akong nakikitang pinapahayag nilang plano. Ng Department of Energy o kaya Department of National Defense. Hindi akong makita na malinaw na kanilang plano. Kung meron man, Attorney, short term lamang, parang ganun lang. Kung meron man silang plano, short term lamang o kaya magiging successful ba, yun ang ating hindi nakikita At merong mga binabanggit na
mag-declare na ng state of national emergency, mga ganon, ano yan, short of proclamation of martial law, ganun ba yan? Hindi ko rin maintindihan. Wala pa po ako nakikitang konkreto talaga na plano ang gobyerno na kanilang ipinapahayag. Maliban lamang po dyan sa kanilang sinasabi na huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-hoarding, hindi tayo maubusan ng supply ng langis. Lahat po ito ay mga political statements na hindi po ito isang programa na matulungan ang ating mamamayan at ang bayang Pilipinas. So sa madaling salita, attorney, ang problema natin ngayon ay langis. May krisis tayo sa langis sa ating bansa dahil dito sa gulo sa Middle East. Bilang isang chairman ng Association of Philippine-China Understanding o APCO, ano bang may tutulong ba ang China para sa supply ng langis sa ating bansa? O iba, hindi lamang China siguro, yung mga kalapit bansa natin para matugunan man lang. Dahil yun ang pinakapunot dulo eh. Bakit nagtataasan lahat ng mga bilihin at bakit nagkakaroon tayo ng mga problema dahil sa supply ng langis at dahil nga itong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nagtaasan. Unahin natin itong bansang China. No? Ang China ang may pinakamalaking mga oil refinery sa buong Asia, if not sa buong mundo. Sila, ang dami po nilang mga malalakihan, mga oil refineries at malaki rin po yung kanilang ugnayan sa Russia. So ibig kong sabihin dito, pag-supply ng langis ang pag-uusapan at ang pangangailangan ng China, meron silang mapagkukunan kaagad. Ang Russia, no? Sa buong mundo kasi, ang may pinakamalaking mga oil reserves dyan po sa Middle East, sa Venezuela, sa Amerika at saka sa Russia. I think ang Russia ay mas malaki pa yung kanilang oil reserve dyan kaysa sa Saudi Arabia. So sila ang may pinakamalaking mapagkukunan ng China kasi magandang relasyon ng Russia at ng China eh. So pag umaangkat ng langis ang China sa Russia, dadalhin nila dyan sa China at i-refine nila yan at maaaring ibenta po nila yan sa ibang bansa dito sa Southeast Asia o dito sa ating lugar, sa rehiyon natin. Pero maganda ba yung relasyon natin ngayon sa China? Yun ang malaking katanungan eh. Kaya ako po bilang chairman ng Association for Philippines-China Understanding, lagi kong sinasabi yan na meron man tayong kunting sigalot po dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea, sa China. Eh hindi po yun dapat ang maging ultimate definition ng ating foreign relations with China. Hayaan natin yung Department of Foreign Affairs na sila ang mag-usap sa kanilang counterpart sa China para hindi lumala yung tensyon at hindi lumala yung problema. Pero ang nangyayari kasi, maraming grupo dito sa Pilipinas at kanila pong inaayudahan yung tinatawag nating sense of nationalism daw kuno na parang pinapalabas nila na kaaway na natin ang China at nakahanda tayo makipaggera sa China. Siyempre magagalit yung sa kabila. Eh ngayon, na dumating itong punto na merong krisis sa langis, meron bang maitutulong ang China sa atin? Naku, malaki po ang maitutulong ng China. Hindi lamang po sa supply ng langis o supply ng krudo. Kung hindi sa supply ng fertilizer, alam niyo ba na sa nagdaang mga taon, ang China ang pinakamalaking source natin ng supply ng fertilizer para sa ating magsasaka. At ang fertilizer, isa sa byproduct po yan ng langis. Eh kung hindi na po sila mag-supply dito sa atin, at sabihin nilang wala na kami may bibenta sa inyo, maaari nilang sabihin na ay gusto rin naming i-reserve pa ito sa amin. Eh ano mangyayari sa ating mga magsasaka? So sabi ko, ito na yung tamang panahon na itong mga leaders natin dito sa Pilipinas. Kung sino man po yung mga naatasan po dyan, ang Department of Foreign Affairs ba, Department of Energy, Department of Agriculture, o siguro pati na rin ang Department of National Defense, ay mag-ingat po sila sa kanilang pakikipag-uusap at pakikitungo dito sa mga opisyal po ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas dahil sila yung nasa frontline dito at siyempre yung kanilang ugnayan sa mismong leadership ng China. Dahil sila ang may maitutulong sa atin, ang China. Ganyan din ang Russia. Malaki rin po ang maitutulong ng Russia sa atin kasi sila nga po ang panggagalingan ng supply. So sasabihin ng Russia sa China na, oh, yung bibigyan namin sa yung mga langis na bibilhin ninyo ay pag magbenta kayo sa Southeast Asia, isama nyo yung Pilipinas sa inyong magiging mga parokyano o pagbebentahan nyo ng langis. Makakatulong din po sa atin ang Malaysia.
Ang Malaysia po, malaki rin po yung supply po dyan. Pero alam po nyo, ang Malaysia, sensitibo po sila dito sa usapan pagdating sa Muslim Mindanao. Kaya nga po sila yung naging parang mediator ng MILF at saka ng Government of the Philippines para nagkaroon ng kapayapaan po dyan at naitatag yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So tinitignan nila kung ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno sa kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Tama ba yung pagtrato ng Government of the Philippines dito sa grupo ng MILF, dyan sa usapan sa BARM? May konting tampo yung mga grupo ng MILF dyan sa nangyari dyan nung nakaraang taon. At tinitignan din ng Malaysia yan, lalong-lalo na yung Prime Minister nila dyan, si Prime Minister Anwar Ibrahim. Ay malapit po ang puso niyan sa Pilipinas, sa totoo lang. Ilang beses ko na rin pong nakausap yan. At mahal niya ang Pilipinas, pero siyempre titignan niya ano bang ginawa ng Government of the Philippines sa ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. So these are the things na kailangan po nating bigyan ng pansin, yung tinatawag nating make the foreign relations warmer with other countries, and yung issue ng geopolitics, laging meron po yung kaakibat na epekto. Opo. Pero ang tanong dyan, attorney, malinaw ba na hindi maganda ang relasyon natin sa Malaysia sa ngayon, sa Russia sa ngayon, at sa China? Alam natin na talagang hindi magandang relasyon. Pero doon sa Russia at Malaysia na nabanggit po ninyo? Well, sa tingin ko, hindi naman sa hindi maganda, hindi lang masyadong medyo malamig, kumbaga, hindi warm yung relasyon natin. Kasi nga po, itong mga bansang binabanggit ay medyo nagdidepende rin po yan kasi sa kanilang ugnayan sa Amerika At kung tayo ay lagi na lamang pong ina-adapt natin yung foreign policy na panig tayo masyado sa Amerika o kaya sa mga Western countries, ay medyo naaasiwa itong mga bansang katulad ng Russia, ng China at ng Malaysia. Sabi ko nga, bakit hindi natin ipagpatuloy itong independent foreign policy? Nakaibigan natin lahat ang mga bansa at wala tayong kaaway, wala tayong kinikilingan. Nakita na natin yung epekto ng pagkakaroon ng mga base militar po dyan sa Middle East, sa mga iba't ibang bansang tulad ng Oman, ng Bahrain, ng Qatar, ng United Arab Emirates, ng Kingdom of Saudi Arabia sa Iraq. Marami pong base militar po dyan ang Amerika. Bakit ngayon binubomba itong mga bansang ito ng Iran? Kasi sabi ng Iran, nandiyan yung base militar ng Amerika na umaatake sa amin, di bombahin namin kayo. Paano kung ganun din ang mangyari dito sa atin sa Pilipinas? Pag lumawak po yung gera po dyan sa Iran, di natin alam kung hanggang saan yung mga tinatawag nilang mga kakampi nila na mga tao o kaya mga Iranian citizens na baka sabihin nila, isama nyo na rin ang Pilipinas. Huwag naman po sana mangyari iyon. Pero yun ang sinasabi ko na sa kabuuan, hindi malaki ang maitutulong ng mga base militar na pag-aari po ng mga dayuhan tulad ng Amerika sa isang bansa. Dahil yan po ay hindi nila inalagay dito sa Pilipinas para protektahan ang Pilipinas. Inilagay po nila yung mga base militar na yan para protektahan ang Amerika at hindi makarating doon sa mainland United States ang kaguluhan. At mangyari yung kaguluhan dito sa mga bansa na kung saan meron silang base militar. Yan ang katotohanan po dyan. Kaya po sabi ko, wag na natin bulahin yung ating mga kababayan. Hindi man ito popular, itong sinasabi ko sa karamihan ng mga Pilipinong hindi masyado nakakaintindi ng geopolitics. Hindi ko naman po minamaliit ang ating mga kababayan, pero masalimuot po kasi pag-usapang foreign relations at saka geopolitics Pero ang ginagamit po ng mga iba na tumutulig sa atin ay ginagamit nila yung tinatawag nilang emotional discourse, hindi intellectual discourse. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay partner Admar, bukod po doon sa sabi po ninyong maaari pong mag-supply yung Russia, yung Malaysia, dito sa China. Ang nakakadaan ba ng mga barko doon sa Strait of Hormuz, mga kaalyado ng Iran po yan? Possible ho ba? Isa po yan sa mga naging dahilan kung bakit maganda po yung supply ng langis ng China at ng iba pang bansa na kaalyado ng nitong Iran? Sa ngayon sa balita natin ay walang masyadong naglalayag ng mga barko po dyan sa Arabian Sea going to the Persian Gulf at dadaan po yan sa Gulf of Oman, then Strait of Hormuz.
Hindi lamang po yung mga barkong may kargang mga langis ang namimiligro po dyan. Kung hindi lahat po ng mga barkong may kargang kung ano man po mga kargamento, katulad po ng nabomba ng Iran na Thailand na cargo ship, hindi naman po langis yun. Ganun din po yung barkong nabomba na pag-aari ng bearing the flag of Liberia. Hindi naman po langis ang karga nun kung hindi mga produkto. So, sa ngayon ay limitado talaga yung mga dumadaan daw pong mga barko po dyan sa Strait of Hormuz. Kasi nga, sabi ng Amerika, wala raw silang nakitang mga nakalagay na mga mina na itinanim ng Iran kasi napasabog na nila yung buong Navy ng Iran, pati na rin yung mga maliliit na barkong pwedeng sila'y magtanim ng mina po dyan sa karagatan sa Strait of Hormuz. Pero andyan pa rin po kasi yung maraming drones eh. Libo-libo pa po yung mga drones ng Iran dyan. At marami na rin po silang mga missile na nandiyan pa. Mga short-range missile yan na maaaring hanggang 200 kilometers, 300 kilometers ang distance po niyan. So hindi pa po yan natatapos. So yan ang sinasabi ng Amerika na humingi sila ng tulong sa mga bansa sa Europa o kaya pati sa China. Sinabi ni President Trump na sana yung China magpadala ng kanilang naval vessel para tulungan na maprotektahan yung Strait of Hormuz na kung sakali man pong may aataking mga drones o kaya missile galing sa Iran ay hindi matatamaan yung mga barkong dadaan po dyan. Ang sumagot ang Iran, sabi ng Iran, well, maliban sa barko ng Amerika at Israel, ay pwedeng maglayag yung mga barko ng China, ng ibang bansa. Pero ano ba naman yan? Kay paniniwalaan mo ba, tinamaan nga yung barko ng Thailand eh. So yan ngayon ang isang issue kasi kung ikaw naman yung may-ari ng barko, magkano ba ang isang barko? May mga barko po dyan na $1 billion ang halaga o $2 billion ang halaga. Isasapalaran mo ba yung barko mo para dumaan po dyan sa Strait of Hormuz? So, it's not an issue of whether the Strait of Hormuz is really safe and can be protected by the naval armada of United States or other countries. Pero decision po yan ng mga may-ari ng barko. Yung mga kumpanya na naglalayag dyan. Papayagan ba nila yung kanilang mga barko na dumaan dyan? Papaano kung tinamaan sila ng missile o kaya ng mga drones? Siyempre, maapektuhan po dyan ay yung mga kumpanya na may-ari ng barko. Mga insurance companies ba nakahandang magbayad kung sakali man? So, malaki po ang isigalot po dyan ang issue. So, tingnan natin itong mangyayari sa mga susunod pang mga araw o linggo. Mag-aapat na linggo na yata itong gerang ito. At sinabi nga ni President Trump, abutin nila ng mga 5 hanggang 6 na linggo. Tingnan natin, sana nga matapos na kaagad ito.